Unang-una, kaya nagiging mabagal ang proceedings dahil dyan sa dalawa. Yung isa, yung presiding officer, hindi marunong. Sa halip na patigilin niya yung pangangampanya ng prosecution, pinapayagan niya. Pangalawa, ang pangalawa namang dahilan ng pagbabagal ay yung mga prosecution. Bakit? Eh, titingnan mo estilo ng kanilang pag-direct examination. Yung 1 oras lang na direct, ginagawa nila 3 hanggang 4 na oras dahil sa kahaba-haba ng estilo nila. Pag tinanong mo ang testigo at sumagot, inuulit nila sagot bago sila magtanong. Ay talagang hahaba nga. Oh. Kaya, at saka isa pa, sa halip na nung pre-trial, nagkaroon na sila nag-offer na sila na mag-stipulate na lang tayo dito sa acknowledgement receipt o kung ano na pang mga dokumento, hindi nila ginawa. Ngayon lang nila ginagawa. O kaya talagang babagal yan. Sila ang dahilan. Ayan ang ginawa mo, Attorney Sal, nung kahapon, di natuloy yung impeachment dahil mo, O, grabe yung o weather. di natulog ako the whole day kasi 3 araw ako sa Cebu. Napuyat Mhm. kami. Gabi-gabi kami. 3:00 na ng madaling araw umuwi sa daming events. Ari, mandatory rest ang nangyari. Hindi lang ikaw, pati yung mga senator judges, yung mga abogado natin sa defense and prosecution. Nagpahinga muna para sa day 14. Oy, doon pala sa mga kabayan natin na gustong maki-join sa ating discussion, you can call us or text us sa 091-7657-1026 and 0935-643-7538. Live na live po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook at YouTube and of course, the TikTok ni Attorney Sal Panalo. Nakuha natin yung discussion, Attorney Sal, kasi may may inilabas ang Octa Research, Attorney Sal, sa 55% ng ating mga kababayan ang naniniwalang masyado pa daw maaga para magpasya sa maging hatol kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa survey na isinagawa noong July 4 hanggang 11. Sinasabi ng mga respondent na nais mo nila makita at masuri ang mga ebidensyang ilalahad bago magdesisyon yung mga senator judge. Samantala 21% sa mga respondent ang pabor sa pag-acquit o pagpapawalang sala kay Duterte habang 17% ang nais siyang makonvict, ay 7% naman ang hindi pa makapagpasya. Ayon sa Okta, ipinapakita nito na mas pinipili ng malaking bahagi ng publiko na hayaan munang umandar yung due process at ibatay ang magiging hatol sa ebidensya sa halip na magkaroon agad ng desisyon bago matapos ang paglilitis. So nandito yung labanan sa impeachment trial po, Attorney Sal, kung makukumbinsin nila yung ating mga kababayan. Are they convincing or na i-convict si Vice President Sara Duterte, or is majority of the Filipinos convinced that there is no basis at all to convict the Vice President? What's your take on this, Attorney Sal? Wala, sa totoo lang, hindi na kailangan maghintay sapagkat wala naman talagang naipapakitang ebidensya whether sa Article 4 o sa Article 1. Wala eh. Kaya kailangan i-dismiss na nila. We're wasting our time for a complaint that has no legal and constitutional basis. At nakikita naman yan. Mabuti nga, nakapagpahinga na 1 araw ang mga tao sa inis. Hindi na muna sila nanood. Sabi nga nila, ay salamat. Wala nang grandstanding muna kahit 1 araw. Magpahinga naman kami. Kasi naman yung mga abogado sa prosecution, palibasa walang ebidensya, kaya puro ang ginagawa nila, pasaring, innuendo, mga kampanya ng pinalalabas kunyari, mga komentaryo, kasi wala nga silang ebidensya eh. So that is the best they can do. Manira. Attorney Sal, dito balik tayo sa still on the impeachment trial issue. Ang prosecution, mayroon silang concern na ni-raise, Attorney Sal, sa kanilang recent press con. Sinabi kasi nila na yesterday, sinabi nila na yung hakbang na ginagawa ng defense, yung abogado ni Vice President Sara Duterte na i-examine yung mga ebidensya, para sa kanila, pinapabagal daw yung proceeding. At the same time, nagbigay din sila ng babala na mismo ang Vice President Sara Duterte, yung mga statements na binibigay niya ay kinoconsider nila public attack sa prosecution as an impeachment process.
And sinasabi na that would prejudice the case and potentially pwede daw maging sub judice yun. This is according to Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. na yung mga pahayag ng Vice President ay sub judice dun sa case at pinapabagal yung proseso ng impeachment trial kasi nga gusto kasi ng depensa na nagdesisyon sila na magkaroon ng schedule para i-cross-check yung libo-libo acknowledgement received. Pero sa August 14 pa daw. Despite dun sa mas maagang pahayag o direktiba ng Senate Impeachment Court, dapat ginawa na lang daw last week. What's your take on this po? Unang-una, kaya nagiging mabagal ang proceedings dahil dyan sa dalawa. Yung isa, yung presiding officer, hindi marunong. Sa halip na patigilin niya yung pangangampanya ng prosecution, pinapayagan niya. Pangalawa, ang pangalawa namang dahilan ng pagbabagal ay yung mga prosecution. Bakit? Titingnan mo yung estilo ng kanilang pag-direct examination. Yung isang oras lang na direct, ginagawa nila 3 hanggang 4 na oras dahil sa kahaba-haba ng estilo nila. Pag tinanong mo ang testigo at sumagot, inuulit nila sagot bago sila magtanong. Ay talagang haba nga. Oh. Kaya, at saka isa pa, sa halip na nung pre-trial, nagkaroon na sila nag-offer na sila na mag-stipulate na lang tayo dito sa acknowledgement receipt o kung ano na pang mga dokumento, hindi nila ginawa. Ngayon lang nila ginagawa o kaya talagang babagal yan. Sila ang dahilan. Pero para karapatan ng defense attorney Sal na to go over one by one kahit libo-libo pa yung mga acknowledgement receipts na yun na sinasabi ng na i-represent ng prosecution kasi yun ang i-confirm, i-validate ng state auditor as gagamiting evidence against the Vice President. Of course, that is the inherent right of the defense to examine all the documents to be presented. Pero, gaya na sinabi na natin, tayo mag-usap ng uli. Dahil po inamin na ng auditors, yung mga testigo sa COA, na preliminary lamang yung kanilang finding na may irregularidad at hindi pa pinal. Lahat na bagay na itatanong nila tungkol dyan sa Article 1 ay wala nang saysay. Kasi wala nang ang basis for Article 1. Kasi sinabi mo nang preliminary, hindi final, yung inyong finding na wala na may irregularidad. Kung hindi pa final, so ba't ka magdidemanda? Dadaan pa yun sa Commissioner on Audit. Pag hindi mo nagustuhan yung finding niya, tatakbo ka pa sa hukuman. So anong basis mo na magdidemanda ka na hindi naman pala final yung irregularidad?